MT Novel Story. Kabanata 911. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang matabang bata ay may dalang dalawang malalaking kaldero sa kanyang mga kam, at siya ay lumiit sa palayok, at hindi siya humarap sa kalaban. Ngunit ang matabang batang iyon ay nagpakita ng ilang di kilalang kasanayan sa pakikipaglaban, isa-isang itinaas ang mga kalasag, binasbasan ang lahat sa koponan, pinalakas ang pangkalahatang depensa, at ginawang patayin ng 2,000 pangunahing disipulo ang kalaban ng walang anumang pag-aalinlangan. Si Fatty ay isang tagapag-ayos ng kalasag. Mayroon pa ring mga taong handang maging shield cultivator ngayon. Kumbinsido din ako. Lumalaban sila na parang pagong. Mga duwag lang ang nagsasanay sa bagay na iyon. Ang pag-aayos ng kalasag ay napakabihira, at kakaunti ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kalasag, mahirap na linangin ang isang malakas na pagkukumpuni ng kalasag. Ngunit ang pamamaraan ng kalasag ng batang matabang iyon ay napakalakas. Sunod-sunod na sabi ng mga disipulo ni Kang Yusong. Tingnan mo, mayroon pa silang formation master na tumutulong sa kanila. Meron ding anting-anting na guro. Napakalakas din ng auxiliary power ng anting-anteng. Pupunta ako, mayroon pa silang mga master ng mekanismo, ang kooperasyong ito ay talagang kailangan. Talagang mayroon silang isang malakas na lalaki, at siya ay isang babae. Ang isang pares ng mga higanting martilyo ay maaaring talunin ang lahat ng hindi magagapi na mga kamay ng parehong antas. Ang may malapad na palakol ay napakalikot, isang palakol at isang kulog, hindi mabilang na napahamak, ang hari ng malawakang pagpatay. Lalong baluktot ang magsasaka ng espada na iyon. Papatayin niya ang mga tao gamit ang kanyang espada, at dalubhasa niya ang pagpatay ng mga tao sa mala-espiritual na kaharian. Walang sino man ang kanyang kaaway. Hindi nagtagal, ang mga mata ng mga disipulo ni Kang Yusong ay naakit ng ilang makapangyarihang core disciples ni Zuan Chen Daozong, at sila ay walang katapusan na nabigla. Kakaiba, bakit nagbago ang mga pangunahing disipulo ni Zuan Chen Daozong? Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban noon pa man, bakit napakalakas ng grupong ito ng mga tao ngayon? Panipi. Nagulat ang isang elder ng Kangyo sect, kailangan kong aminin na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit na malakas kaysa sa mga pangunahing disipulo ng ating sekta. Ngunit noong nakaraan, ang ating mga disipulo ay mas malakas kaysa sa kanila, ngunit ngayon ay nabaligtad ang lahat. Nakakalungkot. Ayon sa kanilang lakas sa pakikipaglaban, maaari pa silang lumaban sa God-refining realm. Ang mga disipulong iyon ng Immortal Realm ng Madwave Sect ay papatayin lamang kung lalaban sila sa kanila. Sabi ng isa pang elder ng Kangyo Sect. Wala si Lu Chen sa battlefield sa Siantay, nasaan siya? Hindi nakita ng dry goods si Lu Chen, kaya hindi niya maiwasang magtanong ng may pag-aalala. Bagamat ang kanyang nakababatang kapatid na si Chen Lang ay nakalusot sa isang malaking kaharian at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tumaas sa ibang antas, ngunit si Lu Chen ay dumaan din sa isang maliit na kaharian at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umunlad din. Bagamat mayroong dalawang dakilang kaharian ng Chen Lang, Lo at Shen. Si Lu Chen ay isang first-class na talento sa martial arts, na may sobrang abnormal na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at ang ikapitong Yuan sa Immortal Terrace ay may kapangyarihang putulin at pinuhin ang 5 anyo ng mga Diyos. Alam ng Diyos kung makapasok si Lu Chen sa ika-8 lugar sa Immortal Realm, magkakaroon ba siya ng lakas upang labanan si Chen Lang. Pagkatapos ng lahat, si Chen Lang ay nakalusot. Bagamat mayroon siyang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, dapat siyang maging maingat sa pagharap sa isang pervert na tulad ni Lu Chen, at maging mas maingat. Sa makatuwid, kinailangan niyang tingnan ang pagganap ni Lu Chen sa larangan ng digmaan upang masuri kung anong antas ang naabot ng lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen. Kung masyadong malakas ang combat power ni Lu Chen at lumampas sa kanyang preset bottom line, nakikialam siya sa duel sa pagitan ng Chen Lang at Lu Chen. Sa oras na iyon, para maging ligtas, direktang haharapin niya si Lu Chen para maiwasan si Chen Lang na nasa panganib. Ang batang iyon ay nagpunta sa larangan ng digmaan ng God Realm, at dapat din siyang pumunta sa battlefield ng God Realm. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay matagal nang hindi nabibilang sa Immortal Realm. Tumugon si Chen Lang sa mga tuyong paninda, at itinuro ang larangan ng digmaan ng mga Diyos na nagpapadalisay doon. Tumangala ang tuyong kargamento, at nakita si Lu Chen na napapalibutan ng 4 na dragon sa isang sulyap. Sa susunod na sulyap, ang mga tuyong paninda ay ganap na natigilan. Dahil,
Nakita ng dry goods si Lu Chen na may hawak na espada, nagsasagawa ng combat technique, at naglalaslas ng espada. Dose-dosen ng mga disipulo ng Madwave Sect's Refining Gods ang sumabog sa lugar. Pagkatapos, gumawa ng isa pang slash si Lu Chen, pumatay ng dose-dosen ng primordial spirit ng mga body exploder. Hindi ba gumamit si Lu Chen ng kutsilyo? Paano mo ginamit ang espada? Labis na nagulat ang tuyong kargamento. Hindi ko alam, ngunit ang kanyang espada ay napakalakas. Sa isang hampas, walang mas mababa sa 3 hugis na estado ng pagdadalisay sa mga Diyos na hindi sesabog. Sabi ni Chen Lang. Group killing technique, naalala na rin sa wakas ang mga dry goods. Ang kanyang mga kasanayan sa pagpatay ng grupo ay mataas ang rango, at ang kanyang kapangyarihan ay abnormal. Dinilaan ni Gan Lang ang kanyang mga labi at sinabing, sa kabutihang palad, nakikipaglaban siya sa sekta ng Kuang Lang. Kung ito ang ating Kang Yu sect, talagang hindi ko alam kung gaano karaming mga tunay na disipulo ang papatayin. Hindi pwedeng manatili ang pervert na ito. Malungkot na sinabi ng mga tuyong kalakal, kung siya ay lumaki, siya ay sasakay sa ulo ng ating Kang Yu sect maya-maya. Hindi ko sinasadyang umalis siya ng buhay. Napangiti din ng masama si Chen Lang. Sword lang ang gamit niya pero hindi kutsilyo. Hindi ko makita ang totoong combat power niya, at hindi ko ma-assess kung gaano siya kalayo sa'yo. Medyo nag-alala si Ganwo, tapos, natalo ka niya noon. Siya lamang ang may kapangyarihan ng mahabang buhay, na 2 antas na mas mababa kaysa sa aking kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Ano ang gagamitin niya upang labanan ako? Ngumiti si Chen Lang, at sinabing muli, gayunpaman, sa pagkakataong ito lalabanan ko siya, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong lumaban. Kikilos muna ako at papatayin siya ng isang suntok. Kuya, matured ka na rin sa wakas. Tuwang-tuwa si Ganwo, at hindi napigil ang magbigay ng thumbs up. Kailangan mong tandaan na ang paraan para manalo sa isang tunggalian sa iba ay ang pagbibigay pansin sa isang negatibong karakter. Kung maaari kang gumamit ng sandata, huwag gamitin ang iyong kamao. Huwag kang maging matigas sa harap, kung kaya mong pumatay sa isang espada, huwag mong gamitin ang pangalawang espada. Naiintindihan mo, daan-daang beses mo nang sinabi iyon, at ang aking mga tainga ay kaluso. Naiinis na sabi ni Chen Lang. Para kay Lu Chen, na nasa battlefield ng God Refining Realm, maraming beses na siyang nag-cut ng mga bituin, at daan-daang disipulo ng Madwave Sect's Refining God Realm ang napatay, na pinaikot ang alon ng labanan sa isang iglap. Noong nakaraan, ang mga tunay na alagad ng Zuanchen Daoist sect ay ilang beses na nahaharap sa mga kaaway. At halos matalo. Kaya lang, limitado ang kapangyarihan ng grupong Xinghe na pumatay sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, maaari nitong sirain ang mga kaaway ng una at pangalawang hugis ng mga Diyos na nagpapadalisay. Ang 3 hugis ay maaari lamang pumatay, ngunit hindi makapatay, at ang 4 na hugis, at sa itaas ng mga nagdadalisay na mga Diyos ay karaniwang hindi kayang patayin sila. Gayunpaman, inalis ni Lu Chen ang lahat ng low-end na kalaban, na lubos na nabawasan ang pressure kay Zuanchen Daozang. Inalis ni Lu Chen ang kanyang espada at inihagis ang kamay na nakakawasak ng langit, partikular na inaatake ang mga kaaway ng 4 na anyo ng nagdadalisay na Diyos. Matapos makalusot ni Lu Chen sa 8 yuan ng Siyantay, ang kapangyarihan ng kamay na nagpapalit ng langit ay mas malakas, at walang pressure na patayin ang 4 na anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay. Halos isa-isa niyang mahuli. Yung mga nahuli, sumabog ang katawan. Ang primordial spirit ng body exploder ay nakatakas, at nahuli ng pakikipagkamay ni Lu Chen, agad itong dinurog. Sa isang iglap, mahigit 12 ng disipulo ng Madwave sect ang nahulog at nawasak sa mga kamay ni Lu Chen. Makapangyarihan ang munting ninuno. Sundan si Xiaozhou at salakayin ang kalaban. Sa pagsusumikap ni Lu Chen sa kanyang makakaya na ibalik ang takbo ng labanan, 200 tunay na disipulo ang lumaban ng may sigasig. Si Lu Chen ang tanging direktang disipulo ni Patriarch Zuanchen. Kahit ang Great Suzerain at ang Great Elder ay tinatawag siyang Xiaozhou, kaya natural na ganoon din ang tawag sa kanya ng mga sumusunod na disipulo. Higit pa rito, ang perverted combat power ni Lu Chen ay ganap na natangay ang larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos. Kahit na hindi sila tinatawag na Xiaozhou, igagalang nila si Lu Chen bilang senior brother. Ang malakas ay pretuhin tulad ng malakas. Walang pakialam si Lu Chen sa kaaway ng 3 paraan ng pagdadalisay sa mga Diyos, at itinapon ito sa ibang mga tunay na disipulo para patayin siya.
Ang kaaway ng Five Forms of the God ay hindi maaaring patayin ni Fan Tianxiu, kaya ibinigay ito ni Lu Chen sa tunay na disipulo ng Five Forms of the God. Kinuha ni Lu Chen ang apat na nabuong kaaway na nagpino sa mga Diyos, at naging sentrong patayo sa larangan ng digmaan. Kabanata 912. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang larangan ng digmaan ni Bai Chun ay ang pinaka-high-end na larangan ng digmaan dito, at ito rin ang pinaka-critical na larangan ng digmaan. Sa isa laban sa apat, si Bai Chun ay pinapayagan lamang na manalo, hindi matalo, kung hindi, ang buong laro ay matatalo. Gaya ng inaasahan ni Lu Chen, ang kasalukuyang kapangyarihang panlaban ni Bai Chun ay ganap na makakaharap sa apat na kalaban. Ginamit ni Bai Chun ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng langit na itinuro ni Lu Chen, at habang lumalaban siya, lalo siyang nagiging bihasa, mas nagiging malakas siya, at naging mas maayos ang labanan. Bagamat maraming kalaban, nawalan sila ng antas sa kasanayan sa pakikipaglaban, at unti-unting pumasok sa yugto ng pagpugot ng ulo ni Bai Chun. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, pinugutan ni Bai Chun ng ulo ang huling malakas na lalaki, suzerain ng Madwave Sect. Si Gangxi, na nanonood ng laban, ay may asul na mukha, at ang kanyang mukha ay mainit, na parang may sumampal sa kanya sa mukha. Minsan niyang hinulaan na si Bai Chun ay tatagal hanggang sa isang stick ng insenso. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay ang kalaban ni Bai Chun ay tumagal lamang ng isang stick ng insenso. Ang mukha na ito ay tumama. Lahat ng mga disipulo ni Kang Yu ay hindi nang ahas na magsalita, sa takot na ang galit na si Ganshi ay tumakas. Great Elder, ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Madwave Sect ay tapos na, at ang Madwave Sect ay malapit nang matapos, ano ang dapat nating gawin? Maingat na tanong ng Dry Goods. Atake agad, pumasok sa Madwave Sect, at kolektahin ang mga samsam. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, agad na pinamunuan ni Gangxi ang kanyang mga tropa sa pag-atake mula sa kanluran upang agawin ang tagumpay. Ang suzerain ng Madwave Sect ay pinugutan ng ulo, at ang natitirang mga disipulo ng Kuang Wave Sect, Kenlong, ay walang intensyon na makipaglaban, at ang tarangkahan ay hinarang ng mga disipulo ni Zuanchen, kaya kinailangan nilang tumakas sa sekta ng isa-isa. Ang mga taksil ng sangkatauhan, hindi kayang bitawan, patayin silang lahat. Gamit ang isang alon ng kanyang espada, pinangunahan ni Bai Chun ang mga tao upang habulin at patayin ang mga labi ng Madwave Sect. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa Madwave Sect ay nakilala niya ang mga miyembro ng Kang Yu Sect. Ang lahat ng lakas ng Madwave Sect ay nasa main gate, at ang side gate ng Kanlurang Gate ay hindi binabantayan ng sinuman. Ang Kang Yu Sect ay dir-diretsong pumasok ng walang anumang pagsisikap. Gangxi, ngayon ka lang nandito, mabuti pang hindi ka na sumama. Hindi napigilan ni Bai Chun na magalit nang makita niya ang huling pagdating ni Kang Yusong. Naligaw ako, kaya binagalan ko ang hakbang, Kuya Bai, patawarin mo ako. Tumawa ng malakas si Ganshi, at galit na galit si Bai Chun kaya napuno ng usok ang kanyang 7 orifice. Mawala. Sa maliit na sukat, halatang sinusubukan niyang linlanggan ang ating Zuanchen Daozang at umupo at panoorin ang ating pagkatalo. Ngayong natalo na ang Madwave Sect. Natalo na natin ang Madwave Sect, ikaw Kang Yu Sect magpahinga ka na lang, hindi mo na kailangang gumawa pa. Galit na sabi ni Bai Chun. Ang Crazy Wave Sect ay mayroon pa ring high-end na combat power, at hindi pa ito ganap na nawasak. Paanong tatayo at manunood ang ating Kang Yu Sect? Matapos sabihin ito ni Ganshi, anuman ang nararamdaman ni Bai Chun, diretso niyang inutusan ang mga disipulo ni Kang Yu na sumali sa pangangaso. Si Bai Chun ay nagalit at walang magawa, ngayon na ang oras para ganap na wasakin ang Madwave Sect. Hindi niya maaaring talikuran si Gangxi sa mismong lugar, kung hindi, magkakaroon ng panloob na alitan, at ang mga labi ng Madwave Sect ay madaling makatakas. Matapos sumali ang Kang Yu Sect, ang dalawang dakilang sekta ay nagsanib, at ang proseso ng pag-aalis ng mga labi ng Madwave Sect ay mapapabilis. Sa panahon ng scuffle, na-corner ni Lu Chen ang ilang mga disipulo ng Madwave Sect na nagpino sa 4 na anyo ng mga Diyos, at wawasakin na sana sila nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na aura na nagmumula sa kanyang likuran, kaya agad siyang tumalikod upang ipagtanggol. Ngunit nakita niya na ang pumatay sa kanya ay hindi miyembro ng Madwave Sect, kundi si Chen Lang. Sa sandaling iyon, alam ni Lu Chen kung ano ang gustong gawin ni Chen Lang, at sinaksak siya sa likod para patayin siya.
Sa oras na ito, nasuntok na ang kamao ni Chen Lang, at ang lakas ng kamao ay nabasag ang buong espasyo, ikinulong siya ng mahigpit. Siya ay ganap na nahuli, at wala siyang oras upang itaas ang kutsilyo upang magsakripisyo sa langit, kaya kailangan niyang gamitin ang kamay na nakakabasag ng langit upang salubungin siya ng isang suntok. Takpan mo ang langit. Sa isang kisap mata, dalawang top-level na holy pot ang lumipad patungo kay Lu Chen bago bumagsak ang kamao ni Chen Lang. Boom! Nabasag ng lakas ng kamao ang defense line na tumatakip sa langit, at nagkaroon ng malakas na ingay. Patuloy na tumama ang suntok, sumabog ang unang kaldero, bumagsak ang pangalawang kaldero, at bumangga sa paparating na kamao ni Lu Chen. Na-snap! Nabali ang kamao ni Lu Chen, nabasag ang kamao, at nabali ang braso. Ngunit ang suntok ni Chen Lang ay hindi naubos, at sa wakas ay tumama kay Lu Chen. Boom! Ang treasure armor sa loob ng Zuan-Chen robe ay hindi nakayanan ang napakalakas na suntok, at agad itong nabasag. Hindi mabilang na mga piraso ng armor ang lumilipad, at gayon din si Lu Chen, na naitapon ng libu-libong talampakan palayo sa suntok ni Chen Lang. Bumagsak si Lu Chen sa lupa, nagsuka ng dugo, nabasag ang kanyang mga laman loob, at nabali ang isang braso, na nagdulot ng malubhang pinsala. Fuck! Sa sobrang proteksyon, hindi ko siya kayang patayin ng isang suntok. Kumbinsido ako. Si Chen Lang ay lihim na naawa, dahil mayroon lamang isang palihim na pag-atake, at kung si Lu Chen ay hindi mapatay ng isang beses, walang pangalawang pagkakataon. Hindi tanga ang powerhouse ng Zuan-Chen Daoist Sect, nang makitang inaatake si Lu Chen, bakit hindi sila lumipad? Hindi, tulad ng pagbagsak ni Lu Chen sa lupa, maraming disipulo ng Heavenly Tribulation Realm mula sa Zuan-Chen Dao Sect ang sumugod, at imposibleng gumawa siya ng isa pang hakbang. Bukod dito, napakaraming proteksyon ni Lu Chen, na ikinagulat niya. Walang gaanong masasabi tungkol sa treasure armor sa kanyang katawan, inilagay ito ng maaga, at kinailangan ito ng maraming lakas. Ano ba ang dalawang kaldero na iyon? Biglang dumating ang dalawang kaldero at hinarang ang kalahati ng kanyang lakas, kung hindi ay tiyak na sisubog si Lu Chen kung maglakas loob siyang ipilit ang kanyang suntok. Ang susi ay, ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay napakalakas, at nabigla siya hanggang sa puntong nagawa niyang pilitin ang natitirang bahagi ng kanyang kamao at nakaligtas. Si Lu Chen ay nasa Immortal Realm lamang, at ang kanyang malupit na katawan ay talagang nalampasan ang Immortal Realm, na umabot sa antas ng God-Refining Realm. Higit pa rito, ito ay hindi bababa sa pisikal na katawan ng 4 na anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay. Sa ibaba ng antas na ito, imposibleng mapaglabanan ang kanyang kapangyarihan ng sakuna. Chen Lang, napagkasunduan namin ang sitwasyon ng labanan, ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng kalokohan ng maaga? Uminom si Lu Chen ng isang patak ng Spirit Essence Liquid, at agad na bumuti ang kanyang pinsala, at pasuray-suray siyang tumayo mula sa lupa. Kayong mga taong Kangyu Sect ay mabait, ayaw mo bang mawala ng mukha? Hindi mo naiintindihan, sa katunayan, ako ay dumating upang tulungan kang patayin ang kaaway, ngunit hindi sinasadyang nasugatan ka. Tuyong ngumiti si Gan Lang, at pagkatapos ay muling sumuntok, hinaipan ang katawan ng takot na 4 na hugis na alagad ng sektang Kuang Lang sa kanyang harapan. I-lock mo ako para patayin ang kalaban. Patuloy na sumigaw si Lu Chen. Sabi ko mali ang lock, naniniwala ka ba? Walang humpay pa ring ngumiti si Chen Lang, iniunat ang kanyang malaking kamay, hinawakan ang isang tumakas na kaluluwa, at agad itong dinurog. I-lock ang maling umot-o. Hinanap niya si Lu Chen, ikinulong si Lu Chen, at pinatay si Lu Chen. Kung si Lu Chen ang napatay niya, sasabihin niya maling tao ang napatay niya, ano ang magagawa ni Zuan-Chen Daozang laban sa kanya? Sa isang kamag-anak na tulad ni Gangxi sa paligid, tiyak na iingatan niya ito, at hindi siya natatakot sa sinuman sa Zuan-Chen Daozang. Dati, ang appointment kay Lu Chen ay paralisahin si Lu Chen, para hindi magbantay si Lu Chen, para madali siyang magtagumpay sa pag-atake at pagpatay. Kung hindi siya natalo ni Lu Chen at may anino sa kanyang puso, hindi siya gagawa ng ganoong pandaraya. Siya ay 2 malaking lupain na mas mataas kaysa kay Lu Chen, at malaki ang tsansa niyang manalo sa one-on-one na laban kay Lu Chen. Hindi ba't maganda na magkaroon ng mapagpasyang labanan ng lantaran at nasa ibabaw? Gayunpaman, si Lu Chen ay palaging isang first-class na talento sa martial arts, at may mga panganib sa isang one-on-one na laban.
Naiintindihan din niya ang katotohanan ito, kaya pinipili niya ang pinakaligtas na pag-atake. Nakakalungkot na ang batang ito na si Lu Chen ay napakaswerte, at mayroon siyang labis na proteksyon kaya hindi niya inaasahan, at ang kanyang tagumpay ay kulang. Naniniwala ako. Tumango si Lu Chen, sinabi iyon sa labas, ngunit naniniwala siya sa iyo sa kanyang puso. Kabanata 913. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Buti na lang at okay ka, kung hindi, mahihiya ako at hindi mapalagay. Tumawa si Chen Lang, nagsasalita ng walang kaparerekan. Masarap marunong kang mahiya. Kung hindi ka marunong mahiya, ikaw ang pinakahamak sa mundo. Tumawa si Lu Chen, at ang kabalintunaan ay nagpabaliw kay Chen Lang. Xiao Zhou, hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng taong ito. Naglakas loob siyang saktan ka, at gusto naming pagbayaran niya ang halaga. Maraming mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ni Zuan Chen Daozang ang napuno ng matuwid na galit at naghanda na salakayin si Chen Lang. No, he was injured by accident. I'm fine. Huwag nating sirain ang pagkakaisa ng dalawang partido. Tinanggihan ni Lu Chen ang mabuting hangarin ng ilang kapwa sekta. Dumating ang isang disipulo mula sa Heavenly Tribulation Realm ng Kangyu Sect, at hindi mapatay si Chen Lang sa isang malaking laban. Anyway, may pagkakataon siyang patayin si Chen Lang, huwag magmadali sandali, hakbang-hakbang, dapat mamatay si Chen Lang. Oo, magkakampi ang dalawang sekta natin at laging magkakaibigan. Sama-sama tayong lumalaban sa angkan ng demonyo. Hindi tayo dapat maging di pagkakaisa dahil sa isang maliit na bagay. Dumating ang mga tuyong gamit na may kasamang ngiti, isang uri ng mababaw na ngiti, na nagpapahirap sa mga tao kahit anong tingin nila dito. Tama. Anyway, I have a discussion with Gan Lang, so let's solve any problems in the discussion. Biglang tumingin si Lu Chen kay Chen Lang, at bahagyang ngumisi, kung hindi ka maglakas loob na lumaban, maaari kang huminto ngayon, hindi ito malaking bagay. Kung tutusin, ikaw ang aking taunang general, kaya natural lang na hindi ka manggahas, lumaban, at walang tatawa sa iyo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, tuloy pa rin ang tunggalian natin, kung sino man ang maglalakas loob na lumaban ay anak ng aso. Hindi napigilan ni Chen Lang ang galit ni Lu Chen, at biglang sumigaw, makinig, Lu Chen, ang kasunduan sa pagitan natin ay hindi isang sparring, ngunit isang life and death duel. Isang tao lang ang pinapayagang mabuhay, at dapat ako iyon. Handa ka nang muling magkatawang tao. Kung sino man ang reincarnated ay hindi pa nakakaalam. Tumawa si Lu Chen, pagkatapos ay tumalikod at umalis, pinangunahan ang Legion na patuloy na lipulin ang mga labi ng Mad Wave Sect. Malinaw na pinupukaw ka ni Lu Chen, ano ka ba, pabigla-bigla itong ginagawa. Tumingin si Ganwo kay Chen Lang, at kumunot ang noo, ang swerte talaga nitong si Lu Chen, hindi siya mamamatay kahit nasuntukin ka ng ganito, hindi ba siya karapat-dapat na mamatay? Panipi. Tumulong ang isang shield cultivator, siya, kung hindi ay natangay na siya sa akin. Tuyong alon na daan. Nagdusa siya ng ganoong kalubhaan, isang kamay ang nabasag mo. Ang kanyang kamay ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata, na nagpapakita na mayroon siyang paraan upang mabilis na gumaling, na isang nakakatakot na bagay. Panipi, kung mamamatay ka, hindi ka makapaghihilom ng kahit anong sugat. Ngumuso si Chen Lang. Kaya, kapag nakipagduel ka sa kanya, kailangan mong patayin siya ng isang suntok. Dry Goods exhorted. I see. You don't need to talk too much, I have already exposed his reality with a suntok just now. Naiinip na sabi ni Gan Lang, masasabing one-on-one. Walang tutulong sa kanya, siguradong hindi ko siya kalaban. Pero hindi siya gumamit ng kutsilyo ngayon lang, at hindi siya gumamit ng pinakamalakas na galaw. Maingat pa rin ang mga dry goods. Isang level pa lang niya, hindi pa gaanong nag-improve ang lakas niya, kahit gumamit siya, kutsilyo, hindi na siya hihigit pa sa dati, siguradong kakainin siya. Puno ng kumpiyansa si Chen Lang. Mabuti pang mag-ingat. Ganito pa rin ang pag-ungol ng mga tuyong paninda, kung gagawin mo, know him well, akalain mong super duwag siya. Pero alam ng mga nakakakilala sa kanya na ito ay isang lalaking sobrang maingat. Hindi lang nakakatakot ang kanyang combat power, kundi lihim din siya. Makalipas ang ilang oras, ang lahat ng mga kagalang-galang ng Mad Wave Sect ay pinatay,
at ang lahat ng mga disipulo sa Heavenly Tribulation Realm, ang God-refining Realm at ang Immortal Terrace Realm ay pinatay lahat. Si Quan Duan, ang mga high-level at high-end na mga disipulo ng Madwave Sect, ay pinatay hanggang sa punto na wala ni isa man ang natira. Gayunpaman, ang isang malaking bilang ng mga disipulo sa Tiangang Realm at isang malaking bilang ng mga disipulo sa Xuanming Realm ng Madwave Sect ay na-dismiss dahil ang kanilang kaharian ay masyadong mababa upang mapabilang sa pangunahing antas ng Madwave Sect, at sila ay hindi lubhang nakakapinsala. Nawasak ang Madwave Sect. Ang bodega ng Madwave Sect ay binuksan, at ito ay puno ng magagandang bagay, kabilang ang isang malaking bilang ng mga pildores, mga panggamot na materyales, mga espiritong bato, mga sandata, iba't ibang henyo na kayamanan, at iba pa, pati na rin ang mga singsing sa kalawakan na iniwan ng mga malalakas na tao ng Madwave Sect pag nakawan. Yung trophy, 82 points, 8 for me, 2 for you. Sinabi ni Ganshi kay Baichun, isang panlilin lang. Umutot ang nanay mo, lahat ng pangunahing puwersa ng Madwave Sect ay lalabanan ng ating sekta. Pagkatapos nating tapusin ang laban, pupunta ka ritong Kangyo Sect para ipaglaban ang resulta. Bakit hindi mo ito sunggaban? Hindi na nakayanan ni Baichun si Gangxi, at sumabog kaagad. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan ng isang sekta, ito ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Si Zuan Chendaozang ay medyo kapos sa mga mapagkukunan, at nangangailangan ng maraming suplemento para sa pagsasanay ng mga disipulo ng sekta. Si Baichun ay mayroon ng posisyon sa kanyang isipan, at hindi siya sakam. Ayon sa record ni Zuan Chendaozang, dapat siyang makakuha ng hindi bababa sa 60%. Ngunit gusto ni Gangxi na kunin ang 80% nito. Kung hindi niya pasabugan ang kampo, isa siyang multo. Kung dati, kahit nakakuha si Gangxi ng 80%, hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano, sa takot na itulak siya sa lupa ni Gangxi at bugbugin. Ngunit ngayon ang mundo ay nagbago. Nakihalo siya sa direktang alagad ng ninuno at pinabura ng batang ninuno. Casual na ipinasa ni Xiao Zhu sa kanya ang isang antas ng langit na kasanayan sa pakikipaglaban, at casual na binigyan siya ng isang banal na espada. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng mabilis, at ngayon ay maaari niyang talunin ang 4 sa pamamagitan ng isa. Anong kinakatakutan mo? Ang taong ito minsan ay ganito. Kapag mahina siya, duwag siyang parang aso. Kapag naging malakas siya, baliw siya. Ano ba ang hinahawakan mo? Kailangan ko ba, ang Kangyo Sect, na nakawan ka? Ng Zuan Chendao Sect, sila sa tiyan mo. Inilibot ni Ganshi ang kanyang mga mata at sinabing, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka, Baichun, para makipag-usap sa akin tungkol sa mga samsam sa digmaan? 20% lang ang ibinibigay ko, gusto mo ba o hindi, huwag mong hilahin, it down. Gusto kong kunin ang 60%, kung hindi, hindi tayo matatapos. Galit na galit si Baichun. Hehe, do you dare to challenge me because of your improved combat power? Ngumisi si Ganshi, itinuro ang ilong ni Baichun at sinabing, sinasabi ko sa iyo, maliban kung makalusot ka sa gininto ang katawan, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay nauuna sa akin, at isa ka pa ring hamak. Pagkatapos ay magsasanay tayong 2 dakilang elder. Desididong ipinakita ni Baichun ang kanyang espada, gustong mabawi ang kanyang dignidad. Okay, matagal na tayong hindi nagpa-practice, nakalimutan ko na ang pakiramdam na matalo ka. Ngumiti si Gangxi, at ipinakita rin ang kanyang espada, puno ng mamamatay tao na aura. Ang dalawang lalaki ay nasa digmaan sa isa't isa, at ang tunggalian ay nalalapit na. Ang mga tao mula sa magkabilang panig ay nagtipon sa paligid ng isa't isa, ngunit nagkaroon ng katahimikan para sa isang sandali, at walang gumawa ng ingay. Ang mga tao sa panig ni Kang Yusong ay masayang ngumiti, walang sabi-sabi, naghihintay na makita ang sarili nilang dakilang elder na magpakita ng kanyang kapangyarihan at magbitay at talunin ang unang elder ng kalaban. Sa panig ni Zuan Chendaozang, ang lahat ay mukhang solemn na at hindi maaaring tumawa, dahil natatakot sila na mapahiya ang kanilang Grand Elder kapag siya ay pipindutin at ipapahid sa lupa ng kabilang partido. Tama, isa pang kahihiyan. Dahil, ang lakas ng pakikipaglaban ni Baichun ay kinikilalang mas mababa sa Gangxi, at siya ay binitay at binugbog ni Gangxi noon pa. Sandali lang, hindi nag-aaway ang 2 dakilang matanda, makinig ka sa akin.
Biglang lumitaw si Lu Chen at nakangiting nagsabi, kayong dalawa ay matatangkad at makapangyarihang tao, paano kayo makikipag-away ng basta-basta tulad ng mga ordinaryong disipulo? Napakawalang kwenta niyan, di ba? Kabanata 914. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Boy, kung may mga umutot ka, may sasabihin ka, huwag kang makipag-usap ng paikat-ikot, wala akong panahon makinig sa mga kalokohan mo. Ngumuso si Gangxi, mukhang naiinip na. Dahil magduduel ka, ang panalo o talo ay dapat sa loto, para karapat-dapat ka sa iyong katayuan. Muling sinabi ni Lu Chen, may suhestyon ako, kung manalo ang aking Grand Elder, ang mga samsam ay hahatiin sa 5 hanggang 5 puntos. Kung manalo ka, maaari mong ibahagi hanggat gusto mo. Well, natigilan si Bai Chun saglit, pagkatapos ay sumimangot, ang pagmamadali sa kanyang puso, hindi bababa sa 10,000 alpaka ang tumatakbo. Iba na ngayon, hindi na siya ang parallel importer na binitay at binugbog ni Gangxi, siguradong mawawala si Gangxi, okay. Kapag natalo si Gangxi, makukuha niya ang kanyang hiling at makuha ang 60% ng mga samsam. Ngunit ano ang ginagawa mo, Lu Chen? Dahil alam niyang sigurado siyang mananalo, iminumungkahi na 50% lang ng laban ang kailangan niya. Hindi ba ito isang kawalan? Ngunit si Lu Chen ay ang munting ninuno, ang mahalagang apprentice ng ninuno, ang kanyang pagpapabuti sa kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ibinigay lahat ni Lu Chen, nang ahas ba siyang tumutol. Huwag maglakas loob. Bukod dito, pinangunahan niya ang koponan upang sugpuin ang Kuang Langzang sa pagkakataong ito, at sa ibabaw ay siya rin ang pinuno. Ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng salamin, ang tunay na gumagawa ng desisyon ng pangkat na ito ay hindi siya, kundi ang munting ninuno na si Lu Chen. Dahil, anuman ang mungkahi o kahilingan ni Lu Chen, walang pasubali niyang sinusuportahan ito, at imposibleng tutulan ito. Ganon ka-simple. Sino ang nagsabing napakalaki ng backstage ni Lu Chen? Sino ang nagsabi kay Lu Chen na maging Zuan Chen Xiaozo, ngunit siya ay isang maliit na elder? Huwag mong sabihin na 50% lang ang kailangan ni Lu Chen, kahit na ayaw niya ng 10%, hahawakan niya ang kanyang konsensya at palakpakan. Napakaganda ng mungkahi ni Xiaozu, sumasang-ayon. Ako, ipinahayag ni Bai Chun ang kanyang posisyon ng ganoon, at mayroon siyang sapat na pambabala. Malaki. Tumawa ng malakas si Ganshi, pakiramdam na si Lu Chen ay tulala, tiyak na manloloko ng Zuan Chen Daoist sect. Nag-iisip pa rin siya, matapos bugbugin ng mataba si Bai Chun, dapat ba niyang ibigay kay Zuan Chen Daozang ang 10% ng mga samsam sa digmaan. Ngayon, talagang sumang-ayon si Bai Chun sa hanggal na mungkahi ni Lu Chen, kaya pagkatapos niyang talunin si Bai Chun, hindi na niya kailangang bigyan si Zuan Chen Daozang ng kahit isang pagnakawan, at nilunok na lang niya ang lahat ng nakawan ng mag-isa. Okay, kung gayon ang dalawang dakilang elder, mangyaring maghanda. Tumawa din si Lu Chen, at sa mapaglarong puso, siya pala ang naging referee, at malakas na inihayag, laban tayo. Ang mga tao ng Kangyo sect ay nanunuya sa ginawa ni Lu Chen. Si Lu Chen ay hindi hihigit sa isang pangunahing disipulo, ngunit nang ahas siyang maging referee para sa dalawang matatanda. Mayroong dalawang malalaking matatanda na nag-aaway, at walang sinumang naruroon ang kwalipikadong maging referee. Ilang sibuyas ka, Lu Chen. Ngunit itinuring ng mga tao ng Zuan Chen Daozang na si Lu Chen ay direktang disipulo ng ninuno, at ang kanyang katayuan sa sekta ay mas mataas kaysa sa dakilang suzerain. Sino ang may kwalifikasyon para maging referee si Lu Chen? At doon, nagsimula ng mag-away sina Bai Chun at Ganshi, at naglalaban sila ng husto na ang langit ay madilim at ang kalangitan ay madilim. Ang dalawang matandang lalaki ay parehong pangalawang antas na kagalang-galang, at ang kanilang mga kaharian ay maihahambing. Bagamat mataas o mababa ang kanilang combat power, pareho silang napakalakas, at hindi matukoy ang mananalo sa isang gabi. Ngunit karaniwang nahulaan ni Lu Chen ang resulta, malamang na si Bai Chun ay mas mataas at na-knockout si Ganshi. Bukod dito, hindi papatayin ni Bai Chun si Gangxi, sa karamihan ay masasaktan niya siya. Kung tutusin, kahit sinong manalo o matalo, walang papatayin, o kahit na ang kanilang pisikal na katawan ay masisira. Ang katayuan ng dalawang matandang kapwa ay tumutukoy na maaari lamang silang magpalitan ng mga ideya, hindi isang labanan sa buhay at kamatayan. Maliban na lang kung gustong mag-provoke ng isang panig ng digmaan sa sekta. Hindi nagtagal ay naglaban ang dalawang panig sa daan-daang round.
Lalong lumakas ang loob ni Baichun habang lumalaban siya, at lalong nanlumo si Ganshi. Nasilaw at natulala ang mga alagad sa magkabilang panig, hindi sila makapaniwala. Ang dahilan ay ang lakas ng pakikipaglaban ni Gangxi ay palaging mas mataas kaysa kay Baichun, at palaging dinudurog si Baichun. Ngayong biglang nagbago ang langit, nabitin talaga si Baichun at binugbog si Gangxi, nakakita talaga siya ng multo. Kahit na bumuti ang lakas ng pakikipaglaban ni Baichun, sa pakikipaglaban sa Mad Wave Sect, maaari siyang manalo ng kumpletong tagumpay sa pamamagitan ng 1 laban sa 4, sa katunayan, ang record na ito ay wala, dahil kayang gawin ito ni Cheng Xi. Kaya lang, hindi niya inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Baichun ay tataas ng malaking halaga sa halip na kaunti, na hindi maisip. Sa edad ni Baichun, nalampasan na niya ang ginintoang panahon ng pagsasanay, at ang kanyang potensyal ay hindi gaanong. Kung gusto niyang pagbutihin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, isa lang ang posibilidad, ang makalusot sa kaharian. Ngunit ang estado ni Baichun ay hindi nagbago. Imposible, hindi mo pa nasira ang gintong katawan, paano ka magiging mas malakas? Si Gangxi ay naging mas nakakainis, at habang siya ay lumalaban, mas mahirap ito, at nagsimula siyang magduda sa buhay sa iba't ibang paraan. Na-inspire ko ang aking potensyal, at hindi ka maaaring maging mas mainggitin. Si Baichun ay tumawa ng malakas habang pumalo, at nagsimulang mataranta. Sumisid ka sa iyong kapatid na babae, medyo matanda ka na, at ang iyong potensyal ay matagal nang hindi gumana. Ako ay isang late bloomer, maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang pangalawang tagsibol, hindi ba? Tumawa ng malakas si Baichun. Naniniwala akong multo ka, ang iyong espada ay sagradong sandata, makapangyarihan ka lamang sa pamamagitan ng espada. Naguguluhan na sinabi ni Ganshi, isa lamang ang espada sa iyong Zuanchen Daoist Sect na isang sagradong sandata, at iyon ay ang Zuanchen Sword, ngunit ang sa iyo ay hindi ang Zuanchen Sword. Saan nanggaling ang iyong banal na espada? Sabi ko kinuha ko, naniniwala ka ba? Nabulunan si Baichun kay Gangxi nang may sinabi siyang kalokohan. Hindi, mas mataas ang antas ng iyong kasanayan sa pakikipaglaban kaysa sa akin, at dinadaig mo ako ng iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Ganshi ay muling nagtanong, anong uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ang ginagamit mo, at saan mo ito natutunan? Isa ba itong makalangit na kasanayan sa pakikipaglaban? Ang Eastern Desolation Territory ay walang ganoong mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Napakaraming kalokohan. Sa sandaling bumagsak ang aura ni Baichun, sumabog na lamang siya, at humampas ng buong lakas, na naglaslas gamit ang kanyang espada. Noong una, natatakot siyang patayin si Gangxi, kaya noong ginamit niya ang tearing combat skill, ginamit lang niya ang 70% ng kanyang lakas para labanan si Gangxi hanggang ngayon. Ngunit ang hanggal na si Gangxi ay may napakaraming tanong, at siya ay nagalit sa pagtatanong, kaya tumigil siya sa pagpigil at nalutas ng maaga ang labanan. Boom! Ang ancestral sword ni Gangxi ay pinutol, at ang kanyang buong braso ay napunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espada ni Baichun, at ang kanyang buong katawan ay natangay din. Ang dakilang elder ay makapangyarihan. Ang mga disipulo ni Zuanchen Daozang ay biglang sumabog sa tuwa. Ngunit saglit na natahimik ang panig ni Kang Yuzong, lahat ay mukhang nanlumo at bumagsak ang kanilang moral. Walang sino mang umasa na ang lakas ng pakikipaglaban ni Baichun ay magiging mas malakas, at si Ganshi ay matatalo ng husto. Higit pa rito, maraming tao ang makakapagsabi na nagpakita ng awa si Baichun, ang mga braso lamang ang naputol ng espada ngunit hindi ang kanyang katawan. Kung ang espada ni Baichun ay lalaslas pa, tiyak na mapuputol ang katawan ni Gangxi. Lumipad si Ganshi ng libu-libong talampakan, mabilis na lumunok ng ilang table task, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang putol na braso, hindi niya maiwasang magmukhang mapait, at hindi na siya tulad ng dati. Walang masama sa putol na braso, ang sekta ay may makapangyarihang elixir na kayang buuin ang putol na braso, kailangan lang ng kaunting oras. Gayunpaman, kapag siya ay natalo ni Baichun, ang kanyang reputasyon ay babagsak, iyon ang malaking bagay. Isipin kung gaano kasarap ang sumakay sa ulo ni Baichun sa lahat ng oras. Paano sa hinaharap? Malapit na siyang sakyan ni Baichun, kung gaano siya kasama. Kabanata 915. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Halika rito, pumunta at hatiin ang mga samsam at ibigay kay Zuanchen Daozang.
Inutusan ni Gangxi na magpatuloy sa ganito. Maghintay. Muling lumitaw si Lu Chen, na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, na parang may magandang nangyari. Ngunit alam ni Fei Long at ng iba pang mga kapatid na si Lu Chen ay naghuhukay ng butas para ilibing ang isang tao dahil sa likas na katangian ni Lu Chen. Ano na naman ang ginagawa mo? Si Gangxi ay nasa masamang kalooban at umungal ng galit. May isa pa akong magandang mungkahi. Ngumiti si Lu Chen. Isa pa, nang marinig ito, agad na. Sumimangot si Bai Chun, medyo pangit ang mukha. Dahil sa mungkahi ni Lu Chen, nakakuha lamang siya ng 50% ng mga samsam, kung hindi, kung matalo niya si Gangxi, maaari niyang pilitin si Gangxi na ibigay ang 60%. Ito ay 10% na mas mababa, maaari ba siyang gumaan? Ang Madwave Sect ay malamang na nakakuha ng maraming benepisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa Poison Sect upang makipagsabuatan sa angkan ng demonyo. Kung hindi, paano ito makakakuha ng napakaraming mapagkukunan dahil ito ay isang sekta ng ikatlong antas? Dahil sa malaking halaga ng mga mapagkukunan, 10% ng halaga ay medyo malaki, napakalaki na kahit na ang isang marangal na matanda na tulad niya ay naramdaman ang kanyang mga kalamnan na nanginginig. Ngayon, si Lu Chen, ang munting ninuno na ito, ay nababaliw sa anumang mga mungkahi na walang kaparerekon. Sabihin mo sa akin ang kwento. Medyo interesado si Gangxi, at nabawasan ng husto ang kanyang galit. Dahil sa mungkahi ni Lu Chen, nagbigay siya ng 10% na mas kaunting spoils, at naramdaman niyang mapagkakatiwalaan ang hanggal na mungkahi ni Lu Chen. Kung hindi, sa kabutihan ni Bai Chun, na ibigay niya sana ang hindi bababa sa 60% ng mga samsam. Ang Zuanchen Dao Sect at Kangyu Sect ay parehong malalaking sekta, at ang dalawang malalaking sekta ay talagang gustong ibahagi ang mga samsam, na talagang nagpapababa sa katayuan ng lahat. Ngumiti si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, ang isang malaking sekta ay dapat magkaroon ng espiritu ng isang malaking sekta. Anong uri ng samsam ang nahahati, sapat na para sa isang sekta na direktang kunin ang lahat ng ito? Sino ang kukuha? Malamig na tanong ni Gangxi. Kung sino ang manalo ay makakakuha nito. Sabi ni Lu Chen. Sa pagsusugal. Tanong ni Gangxi. Tama, may tig 50% tayong mga nasamsam, lahat ay naglalabas at kumuha ng malaking sugal. Ngumiti si Lu Chen. Paano magsugal? Tanong ulit ni Gangxi. Hindi ba't nakipagduel ako kay Gan Lang? Hindi sinabi ni Lu Chen ang lahat, ngunit naunawaan ng lahat. Ang ibig sabihin ni Lu Chen ay ang magkabilang panig ay tumaya ng kani-kanilang mga samsam sa kanya at kay Chen Lang, at kung manalo ang panig, kukunin nila ang lahat ng samsam. Ang Chen Lang ay nasa Heavenly Tribulation Realm na ngayon, nagtataglay ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, wala na ito sa level ng God Refining Realm. Sa anumang kaso, imposible para sa Siantay Realm na sumaklaw sa dalawang dakilang kaharian at talunin ang powerhouse ng Heavenly Tribulation Realm. Bukod dito, si Chen Lang ay mayroon ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, na dalawang antas na mas mataas kaysa sa kapangyarihan ng mahabang buhay ni Lu Chen, kaya maaari niyang patayin si Lu Chen anumang oras. Dati, nang makipag-appointment sina Lu Chen at Chen Lang para makipag-away, itinuring siya ni Bai Chun bilang isang mabilis na pag-uusap at hindi ito pinansin. Ngunit kung ito ay magkatotoo, gusto niyang pigilan ito, kung hindi, kung may nangyari kay Lu Chen, ang 10 ng kanyang mga ulo ay hindi magiging sapat para putulin ng ninuno. Ayos lang, hindi ako magpapatalo, kinakalaban ko ang Heavenly Tribulation Realm niya. Sabi ni Lu Chen. Huwag kang impulsive, mag-isip ka ulit. Sabi ni Bai Chun na may mapait na mukha. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Dahil sa determinadong mukha ni Lu Chen, nabalisa, nabigla at walang magawa si Bai Chun. Hindi niya mapigilan si Lu Chen, kung hindi siya nagmamadali, may mga multo. Xiao Zhou, talagang hindi. Ang Heavenly Tribulation Realm ay isa pang antas, at ito ay hindi isang bagay na maaari mong talunin. Xiao Zhou, dahil lang kaya mong talunin ang 5 anyo ng mga Diyos na nagpapadalisay, hindi ibig sabihin na makakalaban ka sa Heavenly Tribulation Realm. Kahit na ang pinakamahinang Heavenly Tribulation Realm ay kayang durugin ang 10 Diyos at 5 hugis, hindi banggitin na ikaw ay 8 yuan lamang sa Siantay, na napakalayo. Ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ng Zuanchen Daoist Sect ay lahat ay nagsalita para hikayatin sila. Gayunpaman, walang silbi ang kanilang payo, at hindi nakinig si Lu Chen.
Para kay Lu Chen, hindi siya nag-aalala na hindi siya makakalaban, ngunit nag-aalala siya na si Chen Lang ay hindi maglalakas loob na lumaban. Pagkatapos ay hindi ka lamang mawawalan ng pagkakataon na putulin ang Chen Lang, ngunit mawawalan ka rin ng 50% ng mga samsam ng Kang Yusek. Ito ang pinaka hindi komportable na bagay. Para sa mga ordinaryong martial arts talent, maaaring hindi nito kayang pantayan ang Heavenly Tribulation Realm. Ngunit siya, si Lu Chen, ay hindi isang ordinaryong martial arts talent, siya ay isang walang katulad na talento. Ang Nine Dragons Return to Wonju na kanyang pinagsanayan ay hindi isang teknik mula sa Yuanwu Continent, ngunit isang dayuhang diskarte, at ang ranggo nito ay mas mataas kaysa sa makalangit na ranggo. Ang nagising niya ay isang hugis dragon na martial art Aries, ang ranggo nito ay mas mataas kaysa sa ranggo sa langit. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung gaano kataas ang sarili niyang martial art Aries. Isa pa, ang ginising niya ay hindi isang dragon, kundi 4. Mayroon din siyang Sky Slashing combat skill ng pinakamataas na ranggo, na napakalakas na dinudurog nito ang lahat ng buhay sa Yuanwu Continent. Ang kanyang katawan ng labanan ay higit sa lahat ng mga pangitain. Ang dami niyang whole card sa kamay, paano siya maihahambing sa mga ordinaryong martial arts talents. Siya ang pag-iral na dinudurog ang kaiabangan ng martial arts. Noong siya ay nasa ikapitong lugar ng Immortal Terrace, nagkaroon siya ng kapangyarihang putulin at pinuhin ang 5 anyo ng mga Diyos, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malabo na naantig ang Heavenly Tribulation Realm. Ngayon, nakalusot na siya sa ika-8 antas ng Immortal Stage Realm, at sa dagdag na puwersa ng buhay, nang ahas siyang magbuhat ng kutsilyo para tumakas sa mga alon. Ang isang taong makakalusot sa Heavenly Tribulation Realm ay ang pinakamahina lang sa Heavenly Tribulation Realm, ano ang hindi mapuputol. Matanda, taya. Hinimok ni Lu Chen si Bai Chun na gumawa ng desisyon, ayaw niyang marinig ang payo ng ibang tao dahil hindi alam ng mga tao ang kanyang lakas. Tinapusta ko ang 50% ng mga samsam kay Lu Chen. Walang pagpipilian si Bai Chun kundi sundin ang gusto ni Lu Chen, at sa huli, sinabi niya, huwag kang manggahas, di ba? Hindi agad nakasagot si Gan Shi, ngunit lumingon kay Chen Kuo, si Gan lang ba ay mananalo? No way! Minsan natalo si Chen lang ni Lu Chen, kaya may anino din si Gang Xi. Sa simula, tinalo ni Lu Chen mula sa Sendai Kyuan si Chen lang na nag-practice ng boxing. Ngayon ang dalawa sa kanila ay nakalusot sa isang tiyak na antas, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay bumuti. Ngunit ang nalampasan ni Chen Lang ay isang malaking kaharian, na pumapasok sa ibang antas, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubos na napabuti. At ang tagumpay ni Lu Chen ay isang maliit na kaharian lamang, at hindi niya alam kung gaano lumaki ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit tiyak na hindi siya may kukumpara kay Chen Lang. Ang inaalala ni Gang Xi ay si Lu Chen ay isang first-class na martial arts talent na may malaking potensyal. Siya ay mas mahusay kaysa kay Chen Lang sa bagay na ito. Paano kung gumawa ng ilang milagro si Lu Chen? Sa oras na iyon, hindi siya makakakuha ng anumang samsam, at maaari pa siyang mawala ng pera. Upang maging ligtas, gusto niyang humingi ng payo sa mga tuyong paninda. Ang mga tuyong kalakal ay ang pinakamaingat na mga kalakal, at ang mga salita ng mga kalakal na ito ay mapagkakatiwalaan. At si Chen Lang, kalimutan mo na, hindi kasing stable ng kapatid niya si Gan Lang. Malaki ang posibilidad na manalo. Kahit hindi mo kailangang manalo, hindi ka matatalo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, hindi ko na ito masyadong inisip, at sinabi sa akin ang pinakakonserbatibong pagtatasa. Halos kinalkula niya ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen para sa palihim na pag-atake ni Chen Lang kay Lu Chen. Tinansya niya na kahit maghagis ng kutsilyo si Lu Chen, hindi siya ang magiging kalaban ni Chen Lang. Kung gayon ay itataya ko rin ang lahat ng samsam kay Chen Lang, at isa sa mga sekta ay babalik na walang dala. Nagdesisyon kaagad si Gan Shi, gusto rin niyang supilan si Bai Chun. Ngunit iniisip na ang lakas ng labanan sa pagitan nila ni Bai Chun ay hindi na tulad ng dati, kaya hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang mali.